Wala ka ng bahay dito. Pag-uwi kong OFW. Matapos ang 12 taon sa Dubai, ibinenta pala ng sarili kong kapatid ang lupang pinaghirapan ko. Ngunit ang sikretong natuklasan ko sa lumang bowl ni tatay ang tuluyang nagpabago sa lahat. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ako si Maricel, 42 taong gulang, isang VV sa Dubai sa loob ng 12 taon. 12 taon akong nagtiis sa init ng disyerto, lungkot ng pangungulila, at walang katapusang overtime para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ako nag-asawa. Hindi ako nagkaroon ng sariling anak. Lahat ng kinita ko, ipinadala ko sa pamilya. Tiis lang, ate, madalas sabihin ng bunso kong kapatid na si Ramil. Pag-uwi mo, may sarili ka ng bahay at negosyo. Naniniwala ako sa kanya. Hindi ko alam na habang nagtitiwala ako, unti-unti naman akong niloloko. Dumating ang araw ng aking pag-uwi. Excited akong makita ang bahay na ilang taon kong pinaghirapan. Habang bumababa ako sa tricycle, napansin kong iba ang hitsura ng lugar. May bagong gate. May bagong pintura. May nakaparadang mamahaling sasakyan. Napangiti ako. Wow, ang ganda naman ng pinagawa nila. Ngunit nang buksan ko ang gate, may lalaking hindi ko kilala ang sumalubong sa akin. Sino po kayo? Tanong niya. Natigilan ako. Ako. Bahay namin ito. Bigla siyang nagtawag. Mahal. Nandito na naman iyong babaeng sinasabi ko. Lumabas ang isang babae. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pasensya na po, ma'am, sabi niya. Binili namin ang bahay na ito 2 taon na ang nakalipas. Parang tumigil ang mundo ko. Ano? Legal po ang bentahan. Kumpleto po ang papeles. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako makahinga. Agad kong pinuntahan ang bahay ng kapatid kong si Ramil. Pagdating ko, nadatnan ko siyang nag-iinuman kasama ang mga kaibigan. Nang makita niya ako, namutla siya. Ay ate. Saan napunta ang bahay ko? Tahimik. Wala akong tanong na iba. Saan napunta ang bahay ko? Nanginginig ang boses ko. Tumayo siya. Ate, may ipapaliwanag ako. Sagutin mo ako. Napalingon ang lahat. Napatayo ang mga kaibigan niya. May isa pang bumulong. Patay tayo di. Huminga ng malalim si Ramil. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang bumasag sa puso ko. Ibinenta ko. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano? Ibinenta ko ang lupa. Tinanong mo guilty ako. Hindi. Tumulo ang luha ko. 12 taon. 12 taon ng pagod. 12 taon ng pagtitiis. Isang salita lang pala ang katapat. Ibinenta ko. Ano nang ginawa mo sa pera? Tahimik siya. Ano nang ginawa mo? Biglang sumingit ang asawa niya. Nagkaroon kami ng negosyo. Nasaan? Tahimik ulit. Doon ko nalaman. Nalugi. Naubos. Wala nang natira. Parang gusto kong mawalan ng malay. Kinagabihan, umiyak ako sa puntod ng aming ama. Tatay, bakit nangyari ito? Pakiramdam ko wala na akong dahilan para mabuhay. Wala akong asawa. Wala akong anak. Wala akong bahay. Wala akong ipon. Parang lahat ng pinaghirapan ko ay naglaho. Habang nagliligpit ako ng mga lumang gamit sa bahay ng yumao kong ama, may napansin akong lumang baul. Makapal ang alikabok. Halatang hindi nabuksan ng maraming taon. Nang buksan ko iyon, may nakita akong sobre. Nakasulat. Para kay Maricel lamang. Kinabahan ako. Sulat iyon ni tatay. Nagsimulang manginig ang kamay ko habang binabasa. Anak, kung binabasa mo ito, malamang wala na ako. Tumulo agad ang luha ko. Alam kong mabuti kang anak. Pero alam ko rin ang ugali ng ilan mong kapatid. Napatigil ako. Kaya may itinago akong lihim. Bigla akong napaupo. May nakalakip na dokumento. Titulo. Lupa. 3 ektaryang lupa. Hindi ko maintindihan. Muling binasa ko. Pagkatapos ay napaiyak ako. Ang lupang iyon ay nakapangalan sa akin.
Hindi alam ng kahit sino. Hindi alam ni Ramil. Hindi alam ng buong pamilya. Iniwan iyon ni tatay bilang proteksyon sakaling lokohin ako balang araw. Parang naramdaman kong niyakap niya ako mula sa langit. Kinabukasan, pina-verify ko ang dokumento. Totoo. Legal. Valid. At mas lalo akong nagulat nang malaman ang halaga. Dahil sa pag-unlad ng lugar, milyon-milyon na pala ang presyo nito. Halos 10 beses ang halaga kumpara noong nabili iyon ni tatay. Hindi ako makapaniwala. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, muling dumating si Ramil. Luhaan. Payat. Mukhang problemado. Lumuhod siya sa harapan ko. 80. Hindi ako nagsalita. Patawarin mo ako. Tahimik pa rin ako. Naubos lahat. Napaiyak siya. Wala na kaming bahay. Biglang sumingit ang asawa niya. Nagkamali kami. Matagal ko silang tinitigan. Naalala ko lahat ng gabing umiiyak ako sa Dubai. Mga Paskong mag-isa. Mga kaarawang walang pamilya. Mga sakripisyong hindi nila nakita. Maaari akong maghiganti. Maaari ko silang pabayaan. Ngunit may naalala akong sinabi ni tatay noon. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kakayahang bumangon kahit ilang beses kang pinabagsak. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay sinabi ko, hindi ko kayo bibigyan ng pera. Namutla sila. Ngunit nagpatuloy ako. Pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Tinulungan ko silang magkaroon ng disenteng trabaho. Hindi limos. Hindi ayuda. Trabaho. Pinaghirapan nila ang bawat sentimo. At doon nila natutunang pahalagahan ang perang minsan nilang sinayang. Makalipas ang 2 taon, nakatayo ako sa veranda ng bago kong bahay na itinayo sa lupang iniwan ni tatay. Tahimik ang paligid. Mahangin. Payapa. Ngumiti ako habang hawak ang lumang sulat. Kung hindi ako niloko ng kapatid ko, marahil hindi ko matutuklasan ang huling regalo ni tatay. Ang regalong hindi lang lupa, kundi isang paalala. Minsan, ang pinakamalaking pagtataksil ang nagbubukas ng pinto sa pinakamalaking biyayang nakalaan para sa atin. At habang nakatanaw ako sa paglubog ng araw, alam kong sa wakas. Nakauwi na rin ako.